Isa talaga to sa mga struggles namin bilang magulang, ang dalhin si Sab sa barbershop. So ngayong araw, pupunta pala kami ng barbershop para mapagupitan na itong panganay namin na si Sab. Syempre, kasama namin yung papa niya para magpagupit. Kasi pati pala siya ay magpapagupit na din. Mahaba na daw kasi yung buhok niya. Once ko nang pinagupitan si Sab na kaming dalawa lang, yung hindi kasama yung papa niya. Pero Mars, hindi ko talaga kinaya. Kaya ang ending, mabilis ang gupit na lang yung ginawa ng barbero sa kanya nung mga time na yun. Hindi ko na rin talaga inulit yon, yung dalawa lang kami magpapagupit. Grabe, ginagamitan niya kasi ako ng buong lakas niya. Kaya bago muna kami pumunta ng barbershop ay dumaan muna kami dito sa 7-Eleven para bumili ng makakain nila. Kumbaga, pampalubag loob sa bata para lang pumayag siyang gupitan. Pero wag ka dyan, pati yung nanay bumili na rin ng pagkain niya. Nag-iipon kasi ako ng lakas kahit hindi naman ako ang hahawak sa kanya sa pagpapagupit. Siguro sa part na iiyak siya mamaya, tulungan ko na lang yung anak ko, ano? Mahal na rin pala ang magpagupit ngayon kahit bata lang pala ang gugupitan. 100 din yun mga mare na dati 50 lang. Kung marunong lang ako maggupit, ako na lang talaga ang magtsatsagang maggupit sa Sab. Ice cream pala ang biniling pagkain ng mga anak ko dyan. Pampatanggal init daw ng ulo niya mamaya. Eto na nga, nasa harap pa lang kami ng barbershop ay nagsisimula ng umiyak itong si Sab. Nag-aaya ng umuwi, hindi pa nga nagsisimula. Actually, naaawa talaga ako kay Sab kapag ganitong grabe siyang umiyak tuwing pagugupitan namin siya. Natutroma na ata yung bata. Kaya kahit hindi niya naiintindihan, ini-explain pa rin namin sa kanya kung bakit kailangan niyang magpagupit. Kawawa naman itong anak ko, iyak ng iyak. Buti na lang isang tao lang ang nagpapagupit ng mga oras na yan. Grabe kasi talaga siya magwarla dyan ng mga oras na yan. Sinimulan na nga ang paggugupit nito sa kanya. Hindi pa sila nakaupo. Grabe na kung magwala sa upuan. Naka-aircon naman yung shop dyan pero yung pawis nitong asawa ko ay tumatagaktak na. Simula siguro 1-year-old siya ay itong si Manong na talaga ang nagugupit sa kanya. Grabe, believe na talaga ako sa mga barbero kapag ganito kalikot yung batang gugupitan nila. Para sa kanila ay napakahirap din yan. Syempre, iniingatan talaga nilang wag masugatan yung bata. At itong bunso ko ay pa-chill-chill nga lang kumain ng ice cream dito sa gilid. At habang kumakain siya dyan ay tinuturo niya naman itong si kuya niya, umiiyak daw. At buti naman sa loob lang ng 10 minutes ay natapos din ang paggugupit kay Sab. Nililinisan na nga siya ng papa niya dyan, iyak pa rin siya ng iyak. Na-trauma na nga talaga siguro itong bata na to kasi tuwing dumadaan kami dito sa barbershop, talagang umiiwas na siya at napapaiyak na lang. Hayaan mo Sab, after 3 months ka pa ulit iiyak. Pinagupitan na rin kasi namin siya, bukod kasi sa mahaba na yung buhok niya, ay malapit na din pala yung Christmas party nila sa school. Para nga luminis tignan itong buhok niya at syempre para pumogi lalo. Syempre, anak ko yan, okay lang kahit ako lang ang magsabing pogi yan. Next in line na nga ay itong asawa ko. Ewan ko ano namang trip neto kung bakit siya nagpagupit. Para makaagaw pansin ata sa chicks ay mahaba na daw pala talaga yung buhok niya. Nagpagupit pa tapos yung likod mahaba pa rin. Hay nako, minsan hindi mo talaga maintindihan yung mga desisyon ng mga lalaki sa buhay nila. Magbayad ka na nga nang makauwi na tayo. Salamat sa pagtanaw. Babu!